So what's up mga ka-action? Welcome naman sa ating programang The Action Man at sa ating panibagong video, panibagong reaction. Magandang gabi na po sa lahat natin ng mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao, all over the world. Yung nakikita nyo po sa screen si Attorney Loc Espiritu at saka si Mark po yan. Na kung saan may tanong po si Mark dyan kay Attorney Loc Espiritu at maganda po ang kanyang naging sagot. Regarding po ang tanong ni Mark sa kung anong masasabi ni Attorney Loc Espiritu sa flood control project at saka sa level ng korupsyon. Pagpasensyahan nyo na po, may music po ang ating video, gawa ng may music din po ang ating kapitbahay. Siningitan ko po yan para hindi po tayo magkaroon ng violation. Bago po natin pakinggan si Loc Espiritu, basahin po muna natin ang naging caption sa kanyang video. Courtesy or credit po sa video ni Attorney Loc Espiritu. Please allow me to use for informative purposes only. Thank you so much, Attorney. Ayon dito sa kanyang caption, mga caption o title, kung may napulis noong nakaraang dekada, may mga flood project constructor ngayon na nagpakasasa sa limpak-limpak na kita mula sa kabangyaman ng taong bayan. Matinding krimen ang korupsyon sa mga proyektong ito sapagkat sa panahon ng climate change, masa ang siyang pangunahing nawawala ng tahanan at nasa panganib ang buhay tuwing may pagbaha. Subalit hindi lang ang mga constructor ang siyang dapat usigin sa korupsyong ito. Dapat ikulong ang mga politiko at opisyalis sa gobyerno na may pakana sa malawakang katawaliang ito. Kaisa tayo sa lumalakas na tinig ng mamamayan laban sa malawakang korupsyon sa mga flood control project. Totoo at tama po yung sinabi ni Attorney Loc Espiritu. Kung hinahabol po natin ang accountability si Vice President Sara Duterte, ganun din ang paghabol natin ng accountability sa mga taong sangkot po dito sa issue ng flood control project para maging patas ho tayo. Dahil tayo po ang nadidihado dito, tayo po ang talo dito. Diba mga ka-action, mga kakampeng? O ito po, pakinggan po muna natin itong naging sagot ni Attorney Loc Espiritu sa tanong ni Mark ho, mga ka-action, mga kakampeng. O ito guys, kasama ko Senator Loc Espiritu at si Senator Mark. tanong ko lang Attorney Loc, anong masasabi mo doon sa lumalabas ngayon na flood control issue at yung levels ng corruption na nangyayari Grabe, ngayon? krimen, sobrang krimen. Imaginein mo, nagkakaroon tayo ng problema, climate emergency. Ibig sabihin, talagang itong climate emergency, sinasabing ito'y existential crisis. Extreme weather events. Pinampanawagan na sa lahat, sa buong mundo, na magkaroon dapat ng climate action, magkaroon ng tinatawag na adaptation dahil alam natin magkakaroon ng extreme weather events at vulnerable ang Pilipinas sa extreme weather events na yan. Every time na nagkakaroon ng bagyo, may namamatay. At ang bagyo ay regular, yung extrema, yung baha, may mga namamatay na napipinsalang mga kabuhayan. So nanakawin mo pa ang pera na nakalaan sa so-called flood control projects nila. Ilalagay mo sa bulsa, krimen yun. Sobrang krimen. Hindi lang yun nasa level ng pagnanakaw o korupsyon. Yan ay halos pinapatay mo. Pinapatay mo ang taong bayan dahil hindi naman totoo ang mga project mo. Pagdating ng bagyo, expected mo na merong mapipinsalang kabuhayan, naguguto, may mga mamamatay. Tapos ikaw bundat dito sa mga bilyong-bilyong flood control projects. Kasing kung pinapanawagan natin na dapat magkaroon ng accountability si Sara Duterte, dapat magkaroon ng accountability lahat. Walang itatangi si Bongbong Marcos, ang mga senador, ang mga congressman, ang mga kontraktor. Dapat yan lahat ay magkaroon ng accountability. Hindi lang sa Duterte, dapat syempre magkaroon ng accountability ang Duterte sa mga confidential funds. Dapat magkaroon din ng accountability pagdating sa mga bilyong-bilyong ninanakaw dahil sa flood control projects. Thank you very much Attorney Loc. So yun lang ho mga ka-action, mga kakampeng, no, narinig na po natin ang magandang naging sagot ni Attorney Loc Espiritu sa tanong ni Mark. Totoo po yan mga ka-action, mga kakampeng. Kung si Sara Duterte ay nahabol natin ng accountability, sana dito sa mga sangkot dito sa issue ng flood control, sana ganun din po ang ating paghabol ng accountability. At sana dito sa panahon ni Mr. President Bongbong Marcos, mapapanagot niya po ito ang mga dapat panagutin, di ba? Grabe ho talaga. Isang malaking krimen po talaga
itong lustay ng wala naman sa lugar ng kaban ng bayan. Para sa akin talagang krimen po yan. Malaking krimen po yan. Yung corruption, mga ka-action, mga kakamping. Kasi yan po talaga ang una-una na nagpapahirap sa taong bayan, ang corruption. Kaya tayo umaasa kay Mr. President Bongbong Marcos na sa kanyang termino ay mapapanagot ang dapat mapanagot na mga sangkot ko dito. Alam naman po natin na ngayon si Mr. President Bongbong Marcos ay talagang umaaksyon na po siya. Siya na po mismo ang nag-i-inspeksyon sa mga flood control project kung saan lugar na mayroon po ito. At siya mismo ang nakakatuklas sa mga palpak na gawa, mga ka-action, mga kakamping. Diba? Kaya maganda po ito ang ginagawa ni Mr. President Bongbong Marcos na pukusan niya talaga ang kanyang saklaw ng kanyang termino mula 2022 hanggang 2025 to 2028 ho, mga ka-action, mga kakamping. Diba? Tama po yan. Kung si Sara ay hinahabol natin ng accountability, ito din na mga sangkot dito na mga kung sino na mga opisyal halimbawa, dapat ganun din po ang panawagan natin para maging fair ho tayo. Dahil tayo po dito ang natatalo. Tayo po talaga ang dihado dito. Tayo ang frustrated dito. Mga ordinaryong Pilipino. Tayo ang nagasakripisyo. Di ba? Kaya wag ho tayo manahimik dahil tama naman po itong ating panawagan, accountability, di ba? So yun lang ho, mga ka-action, mga kakamping no, share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si Action Man. Good evening, everyone.